Yes po. Very nice po. I'd like to ask, I don't know if you can answer it first. I mean, where did the script or the storyline come from you, right? But the idea of writing the script, where did you get it? Why did you come up with this script? Actually po, si Manay kasi, like we've been, kasi we have a common friend po, si Agnes. Tapos when she passed away, parang actually biruan nga namin ni Manay, parang pinag-connect kami. So madalas nagkakwentuhan kami and all. And in one of our conversations, nabanggit niya po sa akin na there was a project, si Sir Mr. Joey Abacan po of GMA, had a story na they collaborated on. Si Manay mag-explain later. Tapos after po nun, parang pinitch niya sa akin. Tapos sabi ko, ay Manay, interesting. Kasi nga nun, from the time, maganda po yung feedback and ratings ng Loving Miss Bridget. So sabi ko parang it would fit the two of them. So then you had this in mind already, Ate Gino, when you started writing this? It was actually Direct's idea. Okay. Beauty and Kelvin. Kasi ang hot pa nila nun sa Loving Miss Bridget. And personally, naging fan ako nung love team na yun eh. KLT. KLT. So, hindi ako yung writer na Loving Miss Bridget. But then I saw that awesome chemistry sa kanila. Sabi, nung sinabi niya na, yun nga, gagawa ng pelikula, parang sila yung nag-birth sa isip ni Direk, yung Kelty, si Kelvin at saka si Beauty. Yeah. And then, regarding the story, actually nakakatawa kasi Mr. Joey Abacan is a good friend of mine. And it all started as a joke lang kasi napag-usapan yung reincarnation. Although sa personal conviction namin, wala namang kami yung reincarnation para gawing seryosong usapan yon. And then, dun sa biruan namin, pag nag-reincarnate daw siya, gusto niya yung, sabi ko mga Princess Grace of Monaco, ako gusto ko si Marilyn Monroe. So mga ganun lang joke, ganun lang kababaw. And then meron daw siyang idea. What if reincarnation ng isang lalaki? And then, from there, nag-seed na yung mga ideas namin, the love story and all. And then yun nga, binato ko na love is eternal eh. If ever ang reincarnation totoo, sana yung may mga totoong taong, yung mga taong may bit-bit talaga ng pure love, yun na nabubuhay sa human body ng mga present na tao. So, doon na, nag-jamming na kami, and then sinabi ko nga kay Direk, marami na rin input si Direk, so nilatag ko na, nag-story mapping na kami and everything. Tapos yung sinabi nga ng KLT, perfect pair for this, for this love story. It's a story lang. But sabi ko nga kanina, as I mentioned, na more than the reincarnation issues and other story elements nga, I'd like to believe na eternal pa rin ang love. May nagtatagal pa rin. So kahit baduy man yung forever, pwede naman magkaroon ng forever. Yung forever dito, ikinarga sa kwentong ito. So yun po, dun po nagsimula. Joke, reincarnation joke namin. As Marilyn Monroe. Yes po. Paano mo ginawa yung timelines, yung story? Ano po? So, yung timelines. Di ba meron young Kelvin? Yes. Yes. Early 70s yung So, ano timeline yan? Exactly. Yes. Oo. 1970s, tapos present na. Present time. Actually, hindi ko na pwede detalye pang kwento Yes, kasi yes. basta may unfinished business yung guy. The guy's name, portrayed by Kikoy Papo, si Joselito siya. Yes. There was an unfinished business, tapos nagkaroon ng matinding pangyayari, namatay siya, and then, well, yeah, sa konsepto ng reincarnation, namatay, then na-reborn sa human body, and that was the time that Kelvin, or Joseph ang pangalan ni Kelvin, ipinanganak. So, dun papasok yung reborn, yung principle ng reincarnation. And, yun na, the rest nga is
andun na yung kwento nilang love story nila. How long did you finish the story, the story? Sorry? How long How did long? you finish? Yes. Kasi The script? 2021 to sinute, di ba? Apo. So, how, You mean the before time? that, before Yung that, time na I wrote the script, actually kasi nasanay na ako sa Corazon mabilisan. So, So, mabilisan. maybe less than a month. Kasi pag when you are too passionate with the story, yung gagawing script, kami mga writers kasi ganun eh. mabilis. Oo. Mahirap na magpapamood pa, hindi ganun eh. For as long as the passion is there, tapos gusto mo yung love story na gagawin mo, mabilis yun eh. Kahit hindi kami matulog ng almost 2 days. Like ako, I finished this siguro mga less than a week, the script, less than a week. Well, other writers siguro mga 2 months, 3 months, pero hindi naman ako magpapamood pa eh. It just comes out eh. So all in all, in 2020, early 2021, sinulat, and then 2021 film. Yes po, opo. Nagtagal lang kasi there were other reasons, yung pandemic eh. Pandemic. But the script and the shoot, nailatag na po yun. And then medyo may kailangan mo ng tumigil dahil nagka-pandemic na po. Thank you. Thank you din po. Thank you, Leah. Thank you, Ms. Gina. Just in case, for those who don't know, Joey Abacan is actually one of the top executives of GMA. He's actually like first vice president, right, for program management. It's sad now that he can't join us today. Thank you, Leah. Mr. Lark. Ay, direct. So, ano ang pagkakaiba ng ni Calvin and Beauty sa sa Loving Miss Bridget sa ngayon? Kasi now po, Yeah, yung dito sa sa movie After po. All. Yun nga po, kasi nung ginagawa namin yung Loving Miss Bridget, ang idea po kasi talaga nung it's lighter in terms of tone. Pero siyempre dahil teleserye po yun, towards the other half, medyo bumigat na because when nung teacher, kasi nga pinagbasihan po nun para ang premise teacher at saka estudyante. So, nung umpisa medyo light, gearing towards that relationship. Pero dito po sa After All kasi, mas mature na po talaga yung characters nila. Kasi yung character nga ni Beauty has been through a lot. Nung bata siya, meron siyang one great love. Tapos, yun nga, nawala. And then, now that she has a son, si TJ, nabigla naman niyang nakita yung character ni Kelvin na parang which reminded him a lot of her one great love. Yung character naman po ni Kelvin, yun nga, is parang nalilito siya dun sa pagkatao niya because bakit siya may mga ganitong visions, meron siyang hindi ma-explain na bakit kilala niya si Beauty. I mean, bakit napapanaginipan niya, bakit itong mga dreams niya ganito, na tumatama po dun sa experience ni Beauty dun sa one great love niya. So in a nutshell po, parang I think iba kasi pa rin eh. Like actors like Beauty and Kelvin, I appreciate na when they do a film, they think that it's a film, it's not TV. So they put a lot of effort into understanding the characters, di ba? Kasi lalo na po yun, nakatulong rin na pandemic na tapos naka-lock-in kami because you have more time to, I guess, study, and then importante rin kasi yung interaction nilang dalawa off-cam, di ba? Nakakapagkwentuhan sila, nakakapag-usap kami about the characters. So yun po yung difference, I think. Nakita ko rin na nag-mature nga, lalo si Kelvin kasi yun nga yung characterization. Tapos syempre first time niya rin tama ba? First time yung ganung klase yung mga intimate scenes. So first time niya rin ginawa yun for a film. So nakita mo rin yung level of commitment na ipakita rin sa amin ni Beauty na hindi na siya katulad dun sa Loving Miss Bridget na nahihiya siya tapos hindi niya alam yung gagawin. Parang dito po parang marathon ata ng movies eh. So, I guess alam niya na kung paano gagawin yung So, yun. Kaya nga po sabi ko nung ginagawa namin, parang
parang magaang na, hindi na kami masyadong nahirapan. Mahirap lang po yung location, pero I mean, the shoot itself, madali na. Kay TJ. TJ? Yes po, Yeah. Lars. Unang-una, congratulations, extended ang Makiling. Ay, salamat po. Salamat. High rating. Thank you. Salamat po sa mga nanonood ng Makiling. Extended po kami ng 4 weeks. Ayun. TJ, yung role mo dito, yung mga nakita namin sa trailer, highly dramatic yung mga eksena mo. So, gaano kahirap? Paano mo inilagay yung sarili mo dun sa character? Siguro, tinignan ko po siya nung binigay sa akin yung project tapos nalaman ko na sila beauty yung mga kasama ko sa Direct Adolf. Talagang sinabi ko na lang talaga na gagawin ko yung best ko kasi syempre, mga galing sila na artista at ayoko lang naman na parang pabayaan yung role na binigay sa akin. So, hopefully sana lumabas yun and sana magustuhan ng mga nanonood. Thank you.